Ay. Tagali. Yeah! Ito yung lanas niyan! Ano? Si Aling Cristina, tila hindi kinaya ang pagdamba ng matinding emosyon sa pagkikita nila ng kanyang apo. Apo ko! Sana'y muli kang makapiling. Ito yan, ito. One big happy family. Ganito inilalarawan ng 42 anyos na si Armin ang kanyang pamilya. Kahit hikahos sa buhay, umaapaw naman daw sa biyaya ang kanilang pagsasama. Kung ano meron, paghati-hatian na lang. Katulad niya, ayan, 5 biskwit, o share-share na lang. Tag-iisang putol. Aminado si Armin, salat sila sa mga material na bagay. Ngunit mga kumikinang na ginto naman kung ituring niya ang 7 niyang supling. Kasama na rito ang panibagong biyaya sa kanilang pamilya. Ang 13 anyos na si JR, kinupkup ni Armin, 1 taon na ang nakalilipas. Masarap pakiramdam ng isang tao yung makatulong ka sa kapwa mo. Isa sa pinakamasarap na maranasan mo yan, yung makatulong ka kahit na mahirap ka. Kwento ni Armin, malabasang sisiw raw si JR nung una niya itong nakita. Actually, naglalakad lang ako sa iskinita, kinalabit niya ako kung pwede siyang makitulog sa bahay. Tinanggap ko naman siya, sabi ko sa kanya, magtiisa niya kung anong meron din kami. Wala ngang pag-alinlangan niyang tinanggap si JR. Mula nung araw na yon, naging instant miyembro na ito ng kanilang pamilya. Nakita ko na mabait yung bata, hindi ko yan iiwanan ng gano'n. Tutulungan ko yan hanggang gusto niya, hanggang kaya niya magtiis din sa bahay namin. Kung ano meron kami, pagtiisan niya. Paano may larawan si JR? Yung masipag, nasunurin. Minsan pasaway din. Pasaway, gaano ka pasaway si JR? Minsan kasi inaasahan niya yung mga kapatid ko. Mga bata, umiiyak. Gayunpaman, alam ni Armin na hindi pa sapat ang kabutihang loob na kanyang ipinakita sa bata. Dahil maski mukhang maligaya naman ito sa piling nila, alam ni Armin, hinahanap-hanap pa rin ng bata ang tunay niyang pamilya. Nararapat lang na may balik siya sa magulang niya dahil karapatan ng bata yun ang makita niya yung magulang niya. Sinasabi niya sa akin, gusto niya nang makauwi. Gusto niya makita pamilya niya. Dahil dito, nagpasya si Armin na ilapit ang kaso ni JR sa aming programa. Upang malinawan ang tunay na pangyayari sa likod ng kanyang pagkaligaw, personal na naming kinausap ang bata. Ayon kay JR, mula Isabela, isinama raw siya ng kanyang tiyuhin paluwas ng Maynila. Nandito na kami po sa Maynila. Tinanong po ko sa akin ng konduktor kung sino po kasama ko. Tapos sabi ko po nasa harapan po. Tapos nung pumunta po ako sa harapan, wala na po yung uncle ko dun. Dahil siya na lamang ang pasahero ng bus, ibinaba na lamang daw siya ng konduktor sa Cubao. Tapos naglakad-lakad po ako, napunta po ako doon sa tulay sa Cubao. Tapos nakaupo po ako doon sa hagdan. Tapos yung sila pong dalawang mag-asawa, bigla po ako kinalabit. Dito na nga niya nakilala ang pamilya ni Armin na bukas palad siyang tinanggap. Hindi po, pinupok po nila ako, pinatuloy sa bahay nila, pinatulog, pinakain. Dahil di ko po sila makakalimutan, kahit po tumanda na ako. Pero sa tuwi-tuwi na, binibisita raw si JR ng mga alaala ng kanyang pamilya sa Isabela. Naalala ko po yung mga paglalaro ng mga kapatid ko, paglalaro namin. Pag natutulog kami, nagbibiroan kami. Sana po makapiling ko ng mga pamilya ko, tunay kong pamilya. Makita ko ng mga kapatid ko. Ayon kay JR, Crismel at Cristina Calalong ang pangalan ng kanyang ina at lola. Sa Isabela Province raw nakatira ang mga ito at dating namasukang kasambahay ang kanyang lola sa Kamuning, Quezon City. Ang mga
impormasyong ibinigay ni JR, tunay namang nagbigay linaw sa aming paghahanap. Dahil base sa aming pagtatanong-tanong sa lokal na pamahalaan ng Isabela, natuklasan naming lumuwas na pala pa Maynila ang tinutukoy na pamilya ni JR. Matagal na raw nagbabakasakali ang mga ito na baka napadpad na sa Maynila ang nawawala nilang si JR. Higit pa sa buhay ko nung makita ko yung anak ko, ma'am. Halos mabaliw ako noon. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasakit ng mawalan ng anak mo. Kahit naggastos kami, hinanap namin dito sa Manila kasi baka lang naligaw o kinuha ng bang sabi nila ng mga samang tao. Pero sa pakikipag-usap namin sa ina at lola ni JR, iba ang bersyon nila ng istorya. November 9, 2005, nung huling nakita ni Crismel, ang anak na papasok sa eskwelahan. Nung 12 na, noon, ang uwian, tinatanong ko sa classmate niya kung bakit wala si JR. Hindi, umuwi nung 9:30. Sabi niya tumae lang daw kasi masakit yung tiyan. Di wala naman umuwi sa bahay, kako. Ang mga impormasyon na nakarating kay Crismel, labis na nakaalarma sa kanya. May nagsabi na sumakay daw sa tricycle, pumunta sa bayan, tapos nagsakay na lang siya ng bus, may kasama. Yun na ang pinakahuling impormasyon na nakuha niya tungkol kay JR. Tapos may dala daw isang t-shirt. Nagbihis na siya kasi school uniform yung damit niya. Yun pala, nagdala ng isang damit na pang-ordinary. Halos mabaon na nga raw ang pamilya ni Crismel sa utang. Matustusan lamang ang paghahanap sa kanyang anak. Sana po, kung kayo po ang nagkakupkop sa anak ko na si JR Madria, pakibalik na lang po o i-surrender na lang po dito sa malapit sa GMA Kapuso. Kaya't ang pinakahuling alas nila ang lumuwas sa Maynila para dito na manawagan. Umuwi ka na kasi eto, nag-aalala na kami talaga ng gusto sa'yo. Ilang taon na akong nagsasakripisyo na para lang hanapin ka. Marami na kaming pinuntahan. Uwi ka na, apo, kasi na-miss na kita. Nagalit nga ako sa mama mo kung pinagalitan ka niya, hindi daw. Bakit nasaan ka ba? Dahil ayaw naming umuwing luhaan sina Crismel at Aling Cristina, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na naming isinama ang mga ito sa bahay ni Armin. Yung sabi ba na may Crismel siya na nabinigkas. Meron sa daw kong Nico. binanggit na Crismel. Wow, apo ko yun. At saka yung sa Barangay San Nicolas, Delphine Albano, yun na yun, apo ko na yun. Kahit makulimlim ang panahon, masayang pinapatay ni na Armin at JR ang oras sa kanilang kwentuhan. Hindi batid ni JR, muli na niyang masisilayan ang liwanag na mahigit 1 taon na niyang nais maaninag. JR! JR! Siya yun! Anak ka po ko! Saan na ko mo po ko? Arko! Laban naga! Pagod na pagod ako si Arko! Ilang buwan, ilang taon, 2 taon na ako. Nasaan yung nangukup sa kanya? Magpasalamat ako kasi sa albularyo lahat na minundan ko. Buhay tayong apo ko kami nangukup na magandang Hindi, walang nagparamdam na namatay ang apo ko. Kasi umiyak ako dyan sa Cuba, sa farmers. Pinibigyan ko ng pagkain yung mga bata doon na marumi. Inisip ko yung apo ko. Sa Quiapo pa. Doon na naman ako naghanap sa kanyang apo ko. Tignan ko nga yung lunar sa bibig mo doon. Ay, yan! Mahal ko yung apo ko! Ay, mahal ko yung apo ko!
Ay. Yeah! Ito yung lunas niyan! Ano? Si Aling Cristina, tila hindi kinaya ang pagdamba ng matinding emosyon sa pagkikita nila ng kanyang apo. Apo ko. Gapa mo, kigimutan nira yaya ikaw mo. Kigim mo nira. Kigim mo. Matagal kita hinahanap dito sa Manila na pagod na ako. Yeah, ikaw yung apo ko na hinahanap ko araw-araw. Kigim mo nira. Ayan! Salamat sa Lord! Lord, salamat! Lord! Salamat, Lord! Binigyan mo yung apo ko. Maya-maya, ipinakilala ni JR sa kanyang pamilya ang taong itinuturing niyang higit pa sa tunay na kadugo. Masaya at saka umiyak ako. Bayaan yan, ha? Masaya ako at sama malungkot umiyak kasi. Bakit nga naglayas pa siya? Sige po. Salamat po sa inyo. Hindi na susukat ang yaman sa bilang ng mga ari-arian. Ito ang pinatunayan ni Armin. Hindi kasi kayang tumbasan ng anumang salapi ang sayang na ihatid niya sa pamilya ni JR. Dahil para sa kanya, ang mga ngiti sa labi ng mga nagmamahal kay JR ang kayamanang babaunin niya habang buhay. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang